Tuloy sa pagtakbo ang Straw Hat at pinag-usapan kung ano ang sasakyan nila papunta sa Alabarna. Nang dumating si Chopper sakay ng isang giant crab at kasama ang camel. Kaya natuwa ang Straw Hat dahil hindi na sila maglalakad at lumarga na sila papunta sa Alabarna. Nang lumipad ang kalahwit ni Crocoboy at hinuli si Vibi, kaya pinatigil nila ang pagtakbo ng sinasakyan nila. Pinahaba naman ni Lupi ang kanyang kamay at hinawakan ang kalawit at pinakawalan si Vibi at hinagis papunta sa mga Straw Hat. Si Lupi naman ang nagpatangay na pinag-alala ng mga ito. Sinabi ni Lupi na mauna na kayo dahil may tuturuan lang ako ng gintong aral. Kaya labag man sa kanilang kalooban ay sinunod na lang nila ang desisyon ng captain. At habang tumatakbo ang crab nagreklamo si Usopp sa ginawang desisyon ni Zoro. Kaya sabi ni Zoro na si Lupi ay mananalo at hindi magtatagumpay si Crocoboy. Sa kanya pinaalala kay Vibi ang kanilang layunin sa pagpunta sa Alabasta Kingdom. Kaya kung ano man ang mangyaring masama sa kung sino man sa kanila ay hindi ito ganong kaimportante. Dahil maraming buhay ang masasawi pag hindi napigilan agad ang rebelyon sa Alabasta. Nagising si Vibi sa mga sinabi ni Zoro, kaya sinigaw niya kay Lupi na hihintayin nila ito sa Alabarna. Sumang-ayon naman dito si Lupi at bumangon para harapin ang mga kalaban. Para may ganti si Vibi kaya nagdesisyon ito na itumba na si Crocodile. Pero nainis si Crocoboy sa death threat ni Lupi at dumagdag pa ang pagtawa ng tinawag niyang Nico Robin. Kaya lumakad ng paalis ang Hatchicks at pupunta sa Alabarna. Nagbato ng orasan si Crocoboy at binigyan ng 3 minuto si Strawboy dahil medyo busy ito. Kaya ginamit ni Lupi ang kanyang gambang pistol at sinuntok ang kalaban. Pero nagsabuhangin naman si Crocodile at kinalawit si Lupi. Nakaiwas ang ating bida at nag-counter-attack ng Gum Gum Kick. At sa lakas ng atake nawasak ang katawan ni Crocoboy. Pahiga sa lakas ng impact ng pagbalik ng kanyang sipa. Pero nabuo ulit ang katawan ni Crocodile na parang walang nangyari. Kaya ginamit ni Lupi ang kanyang gambang gatling at nagpaulan ng suntok. Subalit tumatagos lang ang kamao nito sa katawan ng taong buhangin. At mabilis na bumabalik sa dati ang katawan ng kalaban. Kaya tinawanan lang siya ni Crocoboy at nagyabang. Nang muling sumugod si Lupi at ginamit ang Gum Gum Cannon. Tumama ito pero inis lang ang naging reaksyon ni Crocoboy dahil hindi sumusuko ang ating bida. Pinahaba ni Strawboy ang kanyang paa at ginamit ang Gum Gum Axe at nawasak ang buong katawan ng kalaban at naglaho sa hangin. Mukhang binuhos na ni Lupi lahat ng kanyang alas sa laban. Pero paulit-ulit lang na nabubuo ang katawan ni Crocoboy. Kaya nainis na si Lupi dahil wala siyang magawa sa kanilang laban. Balak naman ng tapusin ni Crocodile ang kanilang laban. Kaya ginamit nito ang kanyang attacking Desert Dagger. Pero nakita ni Lupi ang atake at naiwasan ito. Kanyang napagtanto kung gaano kalakas ang isang warlord. Nilabas ni Crocoboy ang kanyang Desert Terasol na parang espada. Tinusok ito sa disyerto at gumawa ng isang sand whirlpool. Unti-unti nitong hinihigop si Lupi at nataranta ang ating bida at tumakbo paakyat. Pero hindi ito makatakas dahil patuloy na umaagos pababa ang buhangin. Kaya ginamit niya ang kanyang gambang bazooka at ito ay umangat sa ere. Dahil hindi nito magawang saktan si Crocoboy, kaya ginamit niya ang kanyang gambang net. Pero wala itong naging silbi kay Crocoboy at tinawag na moron si Lupi. Napikon si Strawboy kaya sinipan niya ang kalaban pero wala pa ring damage. Hinawakan ng taong buhangin si Lupi at saka gumawa ng malupit na pag-atake. Bumagsak si Strawboy at napasigaw sa sakit. Kanyang nakita na natuyot ang kanyang braso at natakot dahil naging mami ito. Hinigop ni Crocodile ang moisture sa braso ni Lupi. Naisip naman ng ating bida na uminom kaya dali-dali nitong kinuha ang kanyang tubigan at uminom ng tubig. Kaya nanumbalik ang kanyang braso at sinabing hindi siya susuko. Muli itong sumugod at ginamit ang malupitang atake at kinagat si Crocodile. Nagalit ang kanyang kalaban at lumabas sa kanyang bibig dahil mabaho sa loob. Ginamit ni Crocoboy ang kanyang sable at nagpalabas ng isang malakas na ipo-ipo. Kaya pati ang mga tao at ang mga Straw Hat ay nabahala nang makita ito. Tanong ni Crocodile pag binato ko to papunta sa south saan ito tatama. Kaya nalaman ni Lupi na ito ay pupunta sa Yuba na kung nasaan ang matandang ukluban. Kaya pinigilan niya ito at hinarang ang buhawi. Pero tumalsik lang siya sa lakas nito habang ang taong buhangin ay tumatawa. Kinwelyuhan ni Lupi si Crocodile pero natigilan ito at bumagsak ang katawan. Dahil sinaksak pala siya ni Crocoboy ng kalawit, inangat siya sa ere habang sinasabing hindi mo ako ka-level. Kaya naliligo si Lupi sa kanyang dugo habang bitbit siya ni Crocoboy at nilalait. Hinawakan niya ang taong buhangin at pinisil ng malakas ang braso nito. Kaya nagulat si Crocodile nang makitang buhay pa si Lupi. Kanya tong hinagi sa ginawang sand whirlpool at nagpagulong-gulong pababa si Strawboy. Muling nag-activate ang kumunoy at hinigop ang ating bida habang pinapanood lang siya ng taong buhangin. Nag-decide nang magpaalam si Mr. Zero at tuluyan naman nang lumubog si Lupi sa ilalim ng buhangin. Samantala, inutusan ni Smoker si Tashigi na pumunta sa Alabarna. Mag-decide kung sino ang papanigan ng mga Marines. Taakuhin niya ang anumang magiging resulta ng lakad ni Tashigi. Habang patuloy ang giant crab sa pagtakbo at tinawid nito ang karagatan. Pahanga ang Straw Hat dahil nagagawa ng crab na tumakbo sa dagat. Pero panandalian lang pala ito at bigla silang lumubog. Kaya nilangoy na lang nila hanggang Pampang at nagpaalam na sa giant crab. Pagdating nila sa disyerto ay pinag-uusapan kung maghihiwalay ba sila o magsasama-sama. Hanggang sa natanaw nila ang grupo ni Karu na tumatakbo papunta sa kanilang direksyon. Si Lupi naman ay buhay pa pero nakabaon ito sa buhangin na ulo lang ang nakalabas. Pinipilit nitong makawala sa pagkakabaon pero natatabunan lang ito ng buhangin. Nang dumating si Robin at tinulungang makatakas si Strawboy,
nagpasalamat ang ating bida kay Robin. Kinuha ni Robin ang Straw Hat ni Lupi nang biglang dumating si Fel. Kaya inabot ng Hatchix ang Straw Hat habang si Fel ay gusto ng isang rematch. Hindi niya ito pinagbigyan at inutos na iligtas na lang si Strawboy bago pa ito mamatay. Dahil siya ang dahilan kung bakit nakaligtas ang prinsesa. Sumakay si Robin sa isang buhaya at tuluyan ng umalis. Samantala, naghahanda na ang palasyo sa gagawing pag-atake ng mga rebel army. Sabi ng commander na maaring may nangyari sa hari, kaya ganun ang inasta niya sa hanuhana. Kaya hindi tayo dapat matalo sa laban na ito. Nagsilikas naman ang mga mamamayan ng Alabarna para makaiwas sa digmaang magaganap. Pinakitang bihag ni Mr. Four at Miss Merry Christmas ang hari ng Alabasta Kingdom. Samantala, tinulungan ni Fel ang duguang si Lupi na humihingi ng pagkain. Kaya sabi ni Fel na hindi pagkain ang kailangan mo kundi doktor. Paalis na ito nang hawakan ito ni Strawboy at sinabi na magbabayad si Crocoboy sa ginawa niya kay Vibi at sa matandang ukluban. Samantala paparating na ang mga rebel army sa Alabarna habang ang mga Straw Hat ay inaabangan na ng mga Baroque Works official ang prinsesa ng Alabasta Kingdom. Nang makita ni Mr. Four ang grupo ng mga supersonic at sinabi sa mga kasama. Nang tignan nila ito ay naguluhan sila dahil tinago ng Straw Hat ang kanilang katauhan sa pagsusuot ng identical outfit. Bukod rito ang supersonic dogs ang pinakamabilis na hayop sa Alabasta Kingdom. Kaya nang inatake ang mga ito ni Mr. Four ay mabilis lang naiwasan ng mga Straw Hat ang pagsabog. Naghiwa-hiwalay ang Straw Hat kaya napilitang maghiwa-hiwalay sa paghabol ang mga opisyal. Naisip ng mga opisyal na abangan na lang ang mga ito sa loob ng lungsod. Hinayaan naman pumasok ng mga kawal ang mga supersonic. Huminto ang dalawang Straw Hat na nagpapanggap na VB. Ang kabilang grupo ay ganun din ang ginawa para linlangin ang mga opisyal. Naguluhan na ang mga Baroque Works kung sino sa anim ang totoong si VB. Kaya pinakita ng mga Straw Hat ang kanilang katauhan sa mga opisyal. Laking gulat ng mga to nang makitang wala si VB sa mga ito. Dahil ito pala ay nagtago muna at pinauna ang mga Straw Hat para habulin. Sinalubong ng prinsesa ang mga rebel army para pigilan. Samantala, desidido na si Causa sa paglusob sa palasyo kasama ang mga rebel army. Nalalapit na ang mga rebelde kaya sumigaw si VB at pinapahinto sila. Pero biglang nagkaroon ng pagsabog kaya hindi napansin ni Causa ang prinsesa. Habang ang ibang rebel army ay walang nakita dahil sa pagsabog. Ang pagsabog pala ay kagagawa ng isang Baroque Works na nagpapanggap. Sinisigaw ni VB ang leader na tumutukoy kay Causa. Pero dahil sa kapal ng usok sa paligid kaya hindi nito makita ang sumisigaw. Nalampasan ng mga rebel army ang prinsesa at nagdire-diretso sa lungsod. Nang matatapakan si VB ng mga tumatakbong kabayo, kaya to the rescue si Karu at siya ang napuruhan. Pinaputukan ng kanyon ang mga rebel army at nagkaroon ng mga malalakas na pagsabog. Nag-umpisa na ang digmaan sa Alabasta Kingdom. Bugbog sarado ang inabot ni Karu sa pagligtas nito kay VB. Kaya naiyak ang prinsesa sa mga nangyayari pero wala itong planong huminto sa pagpigil sa nagaganap na digmaan. Dumating si Usopp at pinapasakay si VB pero nagduda ito nang sabihin kalimutan na lang si Karu. Sabi ni VB kay Usopp na patunayan nito ang sarili. Pinakita nito ang kanyang marka na kinagulat ni VB. Nagulpi pala ni Mr. Two ang totoong si Usopp at nalaman ito ni Sanji. Naalala ni Sanji na may kakayahan ang baklang Valerina na mangopya ng katauhan kaya gumawa sila ng marka ng pagkakakilanlan. Dahil hindi naniwala si VB kaya pinakita na ni Mr. Two ang kanyang totoong katauhan. The One Piece! The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.